Isang mapayapang gabi sa iyo, Kuya Jay. Pati na rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong channel. Gusto ko sanang ibahagi itong naging karanasan ko ilang taon na ang nakakalipas. Itago mo na lang ako sa pangalang Michael. Matagal ko na ring pinag-iisipan kung ipapadala ko ba ito sa iyo dahil hanggang ngayon po ay may takot pa rin sa puso ko tuwing naaalala ko ang mga nangyari, lalo na't gabi-gabi pa rin akong binabangungot ng nakaraan. Nangyari po ang kwentong ito sa isang lumang bayan sa probinsya. Hindi ko na babanggitin kung saang partikular na parokya ito para na rin sa proteksyon ng lugar at ng mga taong namamahala doon hanggang ngayon. Sapat nang malaman ninyo na ang simbahang ito ay napakatanda na mula pa noong panahon ng Kastila at napapaligiran ng mga dambuhalang puno ng balite. Marami ng henerasyon ang dumaan at kasabay nito ay ang mga madidilim na lihim na pilit ibinaon sa limot sa ilalim ng lumang semento rito. Bata pa lang ako, Kuya Jay, naging bahagi na ako ng simbahang iyon bilang sakristan. Normal naman ang takbo ng buhay ko doon sa simula. Sanay na ako sa dilim ng altar, sa amoy ng kamangyan at sa katahimikan ng buong paligid kapag tapos na ang huling misa. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula ang malawakang renovation sa kumbento at sa likod na bahagi ng altar kung saan naroon ang lumang sementeryo ng mga pare at madre na nagsilbi noong unang panahon. Dahil sa kakulangan ng budget, naiiwan ako kung gabi para magbantay sa mga kagamitan at mga mamahaling relik na pansamantalang inilabas mula sa mga tagong silid. Bago pa man ang tuluyang pagpapakita ng kung anong elemento sa loob, may mga senyales na hindi maganda ang nangyayari sa loob ng parokya. Noong unang ilang gabi ng pagbabantay ko, napapansin ko na ang mga kandila na bagong palit sa may altar ay natutunaw ng mabilis kahit walang nakasinding apoy. Pagdating ng madaling araw naman, makikita ko na lang ang mga ito na parang tunaw na dahil sa matagalang pagsindi, at ang mas lalong nakakapagpakaba ay ang direksyon ng pagkatunaw nito. Puro pabaliktad na tila ba sinisindihan ang ilalim ng bahagi ng kandila. Hindi ko rin malimutan ang amoy kagabi kapag sarado na ang lahat ng malalaking bintana. Natural lang na mamuo ang amoy ng lumang kahoy at natuyong kamangyan. Pero unti-unting hinaluan iyon ng amoy ng luma at basang semento. Yung amoy na parang galing sa isang silid na sarado ng 100 taon. Noong una, Kuya Jay, inisip ko na dahil lang ito sa mga binubuwag na pader sa likod ng altar para sa renovation. Pero habang tumatagal po, ang amoy ay sumasama sa direksyon kung saan ako nakaupo. Kung lumipat ako sa kaliwang bahagi ng mga upuan, ilang minuto lang ang lilipas, lilipat din ang amoy ng basang lupa sa pwesto ko. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng gagamiting kalis para sa misa kinaumagahan, narinig ko ang mahinang kalantog sa may choir loft, yung balkonahe sa itaas kung saan nakalagay ang malalaking lumang organ. Ang tunog ay parang may taong dahan-dahang pumipindot sa mga teklado ng organ. Pero walang lumalabas na tunog ng musika. Purong bagsak lang ng kahoy sa kahoy. Napatingin ako sa itaas, dala ang maliit kong flashlight. Pero purong kadiliman lang ang sumasalubong sa akin. Nang sandaling patayin ko ang ilaw, narinig ko ang isang mahabang buntong hininga mula sa itaas, na tila ba may isang taong pagod na nakatitig sa akin mula sa balkonahe. Dumating ang gabi na tuluyan nang nagbago ang pananaw ko sa mundong ito. Noong gabing iyon, maayos naman ang lahat sa unang bahagi. Ang tanging kasama ko lang ay ang isang lumang radyo na nagpapatugtog ng mga banayad na kanta
para hindi po ako makatulog. Ang pwesto ko ay sa may gilid ng pinto ng sacristy, kung saan tanaw ko ang buong sementadong silya ng mga nagsisimba at ang naglalakihang mga estatwa ng mga santo sa altar. Medyo malawak po ang simbahan, kaya kapag gabi, ang kaunting kaluskos ay umaalingaw talaga sa loob. Bandang 12:00 ng hating gabi ay biglang namatay ang radyo. Hindi ito ang tipikal na nawala ng baterya, kundi parang may pumihit sa switch nito ng dahan-dahan hanggang sa tuluyang mawala ang tunog. Kasabay nito, ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang nag-iba. Ang dating maalinsangang gabi ay napalitan ng isang napakalamig na simoy na parang nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Napayakap ako sa aking sarili at doon ko unang narinig ang tunog. Tunog ito ng makapal na tela na sumasayad sa sementadong sahig. Parang may naglalakad ng nakasuot ng napakahabang saya. Noong una, Kuya Jay, iniisip ko na baka si Aling Marta lang, ang matandang tagalinis na baka may nakalimutang gamit sa loob. Ngunit habang papalapit ang tunog, napansin kong wala itong kasamang tunog ng tsinelas o sapatos. Purong kalaskas lang ng tela sa magaspang na sahig at napakabagal ng bawat pasada nito. Mula sa kadiliman ng gilid ng altar, nakita ko ang isang figura. Anino ito ng isang babae na nakasuot ng tradisyonal at lumang bestida ng isang madre. Yung itim na habit na may puting belo sa muka na ginagamit pa noong unang panahon. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitnang pasilyo. Ang kanyang ulo ay nakayuko na tila ba taimtim na nagdarasal habang ang magkabilang kamay ay magkahawak sa kanyang harap. Sinubukan kong sumigaw, Kuya Jay. Sinubukan kong tawagin ang pangalan ng gwardya na alam kong nasa labas lang ng gate. Pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Parang may invisible na kamay na nakasakal sa aking leeg. Pumipilig sa bawat hangin na lalabas sa baga ko. Ang tanging nagawa ko lang ay dahan-dahang magtago sa ilalim ng lamesa ng sacristy habang nakatitig sa paanan ng madre na dumaan sa aking harap. Doon ko napansin ang isang kakilakilabot na detalye. Ang dulo ng kanyang habit ay punong-puno ng tuyong putik at may mga patches ng natuyong dugo. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay wala siyang paa. Ang dulo ng tela ay nakalutang na may ilang pulgada mula sa sahig. Gumagalaw siya ng pasulong nang hindi gumagamit ng mga hakbang. Nawala ang figura nang umabot ito sa malaking pintuan ng simbahan, kasabay ng biglang pag-andar muli ng aking radyo na lumikha ng isang napakalakas at nakakabinging static na tunog. Kinabukasan, pinilit kong huwag pansinin ang nangyari. Isinisi ko na lang sa labis na pagod at puyat ang lahat. Iniisip ko na baka dala lang ng gutom, kaya nag-hallucinate na ako. Pero hindi talaga maalis sa isip ko ang itsura ng madring iyon. Kaya naman, bago magsimula ang hapon, naglakas loob akong magtanong-tanong sa mga matatandang nakatira malapit sa simbahan. Yung mga pamilyang ilang henerasyon na naroon. Nagtanong ako nang hindi ipinahalatang natatakot ako o may nakita ako. Isang matandang piko ang napalingon sa akin ng seryoso at nagkwento tungkol sa isang madre noong dekada 50 na bigla na lang nawala ng walang bakas. Siya si Sor Maria o Sister Maria ang pangalan nito. Sinasabing napakahigpit nito sa mga bata at may mga bali-balita noon na may nagawa siyang malaking kasalanan. Isang bagay na pilit itinatago ng pamunuan ng simbahan noong panahon na iyon
upang maiwasan ang malaking iskandalo sa bayan. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, idineklara siyang nawawala. Ngunit ang sabi ng matatanda, ramdam nila na hindi kailanman umalis ng bayan si Sor Maria. Nang sumunod na gabi ng aking pagbabantay, mas lalong naging mas matindi ang mga paramdam. Hindi na lang basta paglalakad sa naganap. Dahil bandang 1:00 ng madaling araw, habang nakaupo ako sa bench at pilit na nagpapakatatag, narinig ko ang mahihinang hikbi. Galing ito sa mismong ilalim ng altar kung saan may isang maliit na lumang pinto patungo sa basement, o yung dating imbakan ng mga lumang kandelabra, sirang upuan at mga lumang kabaong na ginagamit sa mga dula noong araw. Ang hikbi ay tunog ng isang babaeng labis na naghihinagpis, tila humihingi ng kapatawaran. Ngunit may kasamang kakaibang galit at gigil sa bawat buntong hininga na pinapakawalan niya. Upang patunayan sa sarili ko na guni-guni ko lang talaga ang lahat at para na rin matapos ang kaba sa dibdib ko, kinuha ko ang aking flashlight. Dahan-dahan akong lumapit sa altar. Ang bawat hakbang ko ay parang may kasamang bigat na tila ba hinihila pababa ang aking mga binti. Kasabay ng aking paglapit, ang amoy ng paligid ay unti-unting nagbago. Nawala ang amoy ng kamangyan at kandila. Napalitan nito ng isang masangsang na amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng lumang formalin at basang lupa. Nang itapat ko ang ilaw ng flashlight sa pinto ng imbakan sa ilalim ng altar, nakita kong bukas ito ng bahagya. Mga 2 pulgada ang awang at sa maliit na puwang na iyon sa ilalim ng kadiliman, may isang pares ng mga mata ang nakatitig ng diretso sa akin. Ang mga matang iyon ay walang puti. Purong nangingitim ang buong eyeballs nito at nanlilisik sa galit. Kitang-kita ko sa tama ng flashlight ang kulubot na balat ng kanyang mukha na tila ba natutuyo at natutuklap na sa katandaan. Kulay abo na parang bangkay na natuyo sa araw. Ang kanyang belo ay sira-sira at may mga uod at dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kanyang noo. Habang nakatitig ako sa matang iyon, ang lamig sa loob ng simbahan ay naging halos hindi na makayanan ng katawan ko. Gusto kong tumakbo pabalik sa may pinto, pero naramdaman ko na parang lumambot ang sementong kinatatayuan ko. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko na ang aking mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa isang tila maitim na putik na biglang umusbong mula sa sahig ng altar. Ang putik ay may amoy na lumang libingan at ramdam ko ang lamig nito na pilit na sumisipsip sa init ng aking katawan. Nang muli kong itaas ang aking paningin, ang pinto ng imbakan ay mas lalo pang bumukas. Hindi lang ang mukha ng madre ang nakikita ko ngayon. Nakita ko ang kanyang buong katawan. Ang kanyang habit ay sira-sira sa may bahagi ng dibdib at may mga bakas ng kalmot na tila ba ipinaglaban niya ang kanyang buhay bago siya nalagutan ng hininga. Ang kanyang mga braso ay mahaba, masyadong mahaba para sa isang normal na tao. At ang kanyang mga siko ay nakabaliktad ang pwesto at dahan-dahan siyang sumulong palabas ng pinto. Ang bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng nababaling mga buto. Ang tunog na yun ay umaalingaw-ngaw sa buong kisame ng simbahan. Pabalik-balik sa aking mga tenga ang tunog nito. Hindi siya naglalakad, kundi gumagapang na parang isang dambuhalang gagamba sa dingding ng altar. Umakyat siya pa itaas, lampas sa malaking krusipiho, at mula sa itaas ay nakatitig siya sa akin habang ang kanyang mahabang buhok na nakalabas sa sirang-sirang belo ay nakalawit pababa. Nagsimulang pumatak ang maitim na likido mula sa kanyang bibig patungo sa sahig.
kung saan tumama ang likido ay may lumalabas na mahinang usok at ang amoy ng sunog na karne ay lalong naging matindi. Sa puntong ito, Kuya Jay, ang aking flashlight ay nagsimula na ding mag-flicker. Dahan-dahang nawawala ng lakas hanggang sa tuluyan ng kaming maiwan sa dilim. Kasama lamang ang kaunting liwanag ng buwan na dumaan sa mga kulay ng bintana ng simbahan. Narinig ko ang kanyang pagbagsak mula sa itaas ng altar. Isang mabigat na tunog ng katawan na tumama sa semento. Kasunod nito, ang mabilis na tunog ng kanyang mga kuko na kumakamot sa sahig papalapit sa pwesto ko. Alam ko na hindi na ako ligtas sa kinatatayuan ko. Sa huling lakas ng aking mga binti, nahila ko ang aking mga paa mula sa putik at tumakbo ako ng walang lingon-lingon patungo sa pangunahing pinto ng simbahan. Binalot ako ng matinding takot. Nawala na ang lahat ng tapang ko. Binitawan ko ang flashlight at tumakbo ako ng buong lakas patungo sa pangunahing pinto ng simbahan. Yung malaking pinto na gawa sa makapal na kahoy. Ngunit kahit anong hila ko sa malaking kadena at kandado nito, kahit anong yugyug ko rito, ayaw nitong bumukas. Parang nakahinang ang bakal sa pinto. Ang mga kamay ko ay nagkasugat-sugat na sa pilit na pagpihit sa lumang kandado. Pero wala pong nangyayari. Lumingon ako sa likod upang tignan kung nasaan na siya. Nakita kong nasa gitna na siya ng pasilyo ng simbahan. Doon ay bigla siyang huminto sa paggapang. Dahan-dahan siyang muling tumayo ng tuwid. Lumiyad ang katawan sa kakaibang paraan at nagsimulang maglakad ng napakabilis patungo sa akin. Ang bawat takbang niya, bagamat nakalutang, ay lumilikha ng tunog ng mabibigat na kalaskas ng tela at ang hangin sa buong paligid ko ay naging napakabigat. Pakiramdam ko ay hihimatayin na ako. Parang hinihigop ng presensya niya ang hangin sa aking baga. Napasandal na lang ako sa saradong pinto. Napapikit ng mariin at nagsimulang magdasal ng Ama namin. Dahil hindi ko na talaga maibuka ang aking bibig. Ramdam ko na ang matinding lamig ng kanyang presensya sa aking mismong harapan. Ramdam ko ang hangin na gumagalaw sa paligid ko habang papalapit siya ng papalapit. At ang pinakamatindi, Kuya Jay, naramdaman ko ang kanyang mabahong hininga sa aking mukha. Isang hiningang amoy basang lupa, amoy imbakan at amoy na nabubulok na bangkay. Narinig ko ang isang napakahinang bulong sa aking mismong kanang tenga. Hindi ito boses ng isang tao lang. Boses ito ng isang babae na parang may kasabay na marami pang ibang tao na nagsasalita ng sabay-sabay sa kailaliman. Isang garalgal at ginitgit na boses na nagsasabing, "Walang ligtas sa lugar na ito. Sumama ka sa akin." Ipinagdasal ko na lang sana ay mamatay na lang ako ng mabilis kaysa dumilat at makita ang mukha niya na nakadikit sa akin. Paulit-ulit akong nagrosaryo sa isip ko at habang nanginginig ang buong katawan ko at tumutulo ang aking mga luha. Ang bawat segundo ay parang isang oras sa bagal. Naramdaman ko ang kanyang mga malamig na daliri na may mahabang kuko na dahang-dahang dumidikit sa aking leeg. Pilit na humihigpit ang hawak nito. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakasandal at nakapikit. Naghihintay na lang ako na mawalan ako ng hininga. Pero bago tuloy ang magdilim ang aking paningin, narinig ko ang tila malayong tilaok ng manok mula sa labas ng simbahan. Biglang lumuwag ang hawak sa aking leeg. Ang mabahong amoy at matinding lamig ay unti-unting napalitan ng pamilyar na init na umaga. Nang dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata, saktong tumama ang unang sinag ng araw mula sa malaking bintana sa itaas ng altar. Wala na ang madre at kasabay nito, narinig ko ang kalantog ng susi mula sa labas.
Ang gwardya ay kumatok sa pinto para palitan ako sa pagbabantay. Nang bumukas ang pinto ay napaupo na lang ako sa sahig dahil sa labis na panghihina at basang-basa ng pawis at luha. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagpatuloy ang renovation sa likod ng simbahan. Hindi na ako nagbabantay kapag gabi, pero hindi ko mapigilang pumunta roon tuwing umaga para tignan ang takbo ng trabaho. Pilit na naghahanap ng kasagutan sa aking mga nakita. Isang hapon, habang tinatapos ng mga manggagawa ang paghuhukay sa may likod ng bahagi ng altar para sa bagong pundasyon ng kumbento, may natuklasan silang isang lumang sementadong kahon sa ilalim mismo ng lupa. Isang tagong espasyo na wala sa kahit anong lumang blueprint ng simbahan at walang anumang marka o krus sa ibabaw. Nang buksan ito ng mga otoridad at ng ilang matatandang opisyal ng parokya na ipinatawag, tumambad sa lahat ang isang kakilakilabot na sikreto. Sa loob ng kahon ay may kalansay ng isang babae na nakasuot pa rin ng natitirang bahagi ng habit at belo ng isang madre. Ang kanyang leeg ay may malinaw na bakas na pagkakatali ng makapal na lubid. Ang kanyang mga buto sa kamay ay nakagapos sa likod gamit ang kalawanging alambre. Doon napatunayan ng lahat ang hinala ng matatanda na si Sister Maria ay hindi kailanman umalis o nawala ng kusa. Siya ay pinatay ng mga taong pinagkakatiwalaan niya at itinago ang kanyang bangkay sa loob mismo ng banal na pasilidad upang mapagtakpan ng isang madilim at kasumpang-sumpang katotohanan na maaaring sumira sa reputasyon ng parokya noon. Ang mas lalong nagpapatindig ng balahibo ko ay ang direksyon ng kanyang bungo. Nakaharap ito pa itaas patungo sa sahig ng altar kung saan ko siya unang narinig na umiiyak. Kuya Jay, kinabukasan din matapos ang pagtuklas na iyon, nagpaalam na ako sa kura paroko. Umalis na ako sa pagiging sakristan at lumipat kami ng pamilya ko sa ibang bayan upang makapagsimulang muli. Hanggang ngayon po, hindi ko na magawang pumasok sa kahit anong lumang simbahan, lalo na kapag palubog na ang araw at nagsisimula ng humaba ang mga anino ng mga estatwa. Dahil alam ko, sa likod ng mga magagandang altar, sa ilalim ng mga banal na imahe at mababangong kandila, may mga kaluluwang ligaw na hindi pa rin natatahimik. Naghihintay lang sila sa dilim, naghahanap ng hustisya o kaya'y naghahanap ng susunod na makakasama nila sa kailaliman. Maraming salamat Kuya Jay sa pagbasa ng aking kwento. Naway maging babala ito sa lahat ng iyong mga tagapakinig na hindi lahat ng sagrado ay ligtas sa dilim. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po.